tao silang tanan sa atong kasubok. Una ko magpadayon, mangayon ako mayong gabi kayong tanan. Mayong gabi! Kay balo ko dili maayo inyong gabi tungod kay inyong kasing-kasing nagasubok sa nahitabo sa ato ang pinangga nga amahan sa lungsod o sa tibok Pilipinas. Naglagot kamo. Kung kamo naglagot, labi na ako. Pero una ko magpadayon, selfie sa tabi. Ilihok-lihok na inyong mga vlog niya! Ilihok-lihok! Ako niya! Kumusta ako niya? Diyos ko! Kadaghan sa tao! Ang mga tao sa Malacanang o mga tao sa ICC karon naminaw ka nato. Bisag sila walay mga kasing-kasing, dapat unda ilang tan-aon kining tao, sea of humanity, longing for the return of our beloved Father. Mga higala, una ko magpadayon, gusto kong i-recall sa inyo i-refresh na ako inyong mga una-una. Nining atong campaign sa War on Drugs. Ang atong uplang tukhang. Kay balubok kamong taga Davao, na kay balubok tanan. Kung unsa ang uplang tukhang. Gusto lang yun ako nga balikon. Tungod kay Maog kini. Maog kini ang hinungdan kung ano ang atong pinalagang presidente at tuwa karon sa ICC. Akong Usbong. Katong ako'y city director din sa Davao. Isugo ko ni Presidente. Sulti niya, bato. Ang droga ayaw pasagdi. Buhata niya ang dapat nimong buhaton. So akong gihimo, nag-spray painting ko sa tanan balay sa mga adik o puser. Gidala na ko dito. Isurin ako ang mga lugar, ang mga kapitan akong kauban, kailan ka sa mga tao diri, kasi puser diri, kasi adik, atong markahan ang ilahang mga balay. Niingon ang krami, dikusyon ko sa krami, mali na imong gihimo, dili na maayo. Dapat undamon ninyo na. So akong giingnan si President Duterte, Sir, dili daw ni pwede nito buhaton, mali daw ning spray painting. So, ato ni undamon, sir. Maghuna-huna ko o pamaagi kung saan na ito pagkampanya sa droga nga dili na magamit og spray painting. Tungod kay dunay isa ka barangay kapitan, akong giuban. Kailan mo ini ka barangay kapitan, di na nakot pagdito ng pangalan, di namatay na to. Na isa ka barangay kapitan, akong giuban. Kap, ingon si Mayor Duterte, at tuta, ubanan ko nimo sa mga balay, sa mga adik o mga puser. Atong markahan o pula ang ilang balay. Ubanan ko sa barangay kapitan. At tumisay sa kabalay. Siya mismo ang nag-spray sa balay. Yang isprayhan ng pula. Pero gahilak siya. Gahilak. Kung kapulong gahilak mo ka. Gahilak ko, sir. Kaya ako ning balay. Subot pasabot ni angkol ng kapitan na siya mismo involved sa droga.
Sumautong, giundang na to, naguna-una ko, tuk-tuk hangyo, mga gihapon, at tuon ng mga panimalay, tuk-tukon o gahyoon, kadto mga involved sa drugs, na muundang na. So, fast forward, nahimo siyang presidente. Pagka-presidente ni Pangulong Duterte, gingnanday ko niya. First day, sa iyang paglingkod, pagkaugma, wala siyang lain nga giatinan na turnover, bisag kung siya nga kabinete, bisag kung siya nga miyembro sa kabinete, wala na giatuan. Ang una niyang giatuan, ang akong turnover sa krami. Naadto siya dito, nag-turnover. Pag-turnover na mo, ningon siya. Isa man ba to? Naka-adjust na nga sa iyong kinabuhi nga CPNP. Ingon ko, wak lagi sir. Ikaw po sir, naka-adjust na nga sa iyong pagka-presidente. Isa wak po. Sa mga buhato sir, bao gihapon. Buhato na ito itong war on drugs. Buhato na ito sa Tibuok, Pilipinas. Ang sulti pa niya sa kuha. Klaro po kayo, isa. Bato, kaisa na ko mamahimong presidente. Kung ikaw mo, kaisa na ka mamahimong CPNP. Busa, ang atong pagkapwisto karon, dili na atong kagustuhan. Kagustuhan ka na sa Ginoo. We are appointed by God for a purpose. Destiny na ito ni. So, buhato na ito ang atong buhato. O sige sir, so buhato last week one on drugs. Pagkatapos ini karon, nagmamalipayo na ang mga tawan. Bisag asa kang wadto, Tibuok Pilipinas. Wadto ka sa pinaka-Islam na lugar diha sa mga Manila, Quezon City. Ang mga tao mo doon kanako magpasalamat. Sir, daghang kayo salamat sa gihimo ninyo na war on drugs. Tungod kay kaniadto, hatlok mi mo gawa sa akong panimalay kay nagkalat ang mga adik, nagkalat ang mga puser, nagkalat ang mga kriminal. Apan karon tungod sa war on drugs, baliktad na sir. Kami na ang libreng maglakaw-lakaw sa among karsada. Ang mga adik, mga puser, mga kriminal, mo na nagtago-tago sir. Busa salamat kayo sa war on drugs sir. Karon, nahitabo lang nahitabo. Wala ko nagmahay. Wala ko nagmahay sa akong papel sa war on drugs. Maulaw, buntaan na. Naog yun na. Maulaw ba? Wala ko nagmahay. Tungod. Gihimo namo ni President Duterte ang war on drugs. Dili para kami magkakwarta. Dili para kami udato. Gihimo namo ni Pangulong Duterte ang war on drugs. Unang-una, para masalba ang atong kabataan sa iligal na droga. Diba? Ikaduha, hapit na our country was on the verge of becoming a narco state. Doon na yung mga probinsya sa atong nason. Kung diin kontrolado na sa mga drug lord, sila na ang magdesisyon kung kinsa ang pwede mahimong gobernador, congressman, mayor, konsihal sa ilang lugar. Kontrolado na nila tungkol sa ilang kwarta. Sobrang kwarta sa mga drug lord. Kontrolado na nila ang politika sa ilang lugar. Busa, ningo si Presidente Duterte, dili ni pwede. Kinahanglan maundang ni. So maglaos na war on drugs. Dili ni pwede ba ito? Buhato na gini. Karon, kung saan na mo, kung ano siya, gikulong siya dito. Gidala siya, gibiyahe siya dito sa Netherlands. Ang nagbuhat ni ini, klaro kayo. Klaro kayo! Ang mga hinimpak na nagbuhat ni ini,
paklaro kayo nga ilahan nga gibayulit. Ilan ang giyatak-yatakan ang atong konstitusyon sa Pilipinas. Ilan kaya akong gihimo. Klaro kayo nga bisag ilang gibayulit ang Article 59 sa Rome Statute nga mo'y gibasihan sa ICC para magpalabas o warrant of arrest sa atong presidente. Wala nila gisunod. Ngano? Nagdali-dali sila para mabiyahe dayon ang atong Pangulong Duterte dito sa dahig. Bisag wala na lagi sunod ang mga proseso. Ngano man yun magdali-dali man? Kay balo na mo sa tubag. Di ba? Kay balo na mo sa tubag. Ngano? Nganong nagdali-dali mo? Musa ako. Karon naghahangyo kaninyo. Kitang tanan mga Dabawinyo. Kitang tanan mga Pilipino. Dili kita mo undan sa pagbanha, pagpakita, pagmasibaw sa atong gibati. Dili ta mo undan sa pagpasibaw sa atong kasubo o sa atong paghinaan na unta makabalik na din sa atong nasod ang atong pinalanggang Tatay Digong. Dili ka mo undang. Let the whole world know na kita tanan dire nagalangop o nagsubo tungkol sa panghitabo. Musa din na undang. After this, unta, ipadayon na to. O karon, tungkol kay birthday karon sa atong pinalanggang mayor sa siyudad sa Davao o presidente sa Timog Pilipinas. Ako mohangyo kaninyo nga unta atong iampo sa labang makagagahom nga unta ang atong presidente. Yapil na nato sa Executive Secretary Bingbong Villaldia na nakakaroon dito na dunay sakit. Yapil na nato pag-ampo nga unta tagaan sila maayong paglawas, kalantib sa paghuna-huna, o igong katakos para malusutan nila karon ang mga pagsulay nga ilang yatubang sa ilang kinabuhi karon. Daghang salamat kaninyong tanan. Bring him home! 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 Daghang salamat! Ngayong gabi! Daghan kayo salamat sa walay buwas nga gugma former PNP Chief Senator Ronald Baco de la Rosa! Habang umaabot na senador sa Timog Pilipinas. And now, of course, we would like to welcome in our midst the former LTFRB chairman. Please welcome Attorney Martin Delgra. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na Tanan. Happy birthday, Mayor Rudy! Kung asa man ka, ano ba'y pangutanan ninyo? Daghan bang kay Tadinino? Diris Davao? Pangutanan lang ko ninyo kung kinsay 80 anyos na ninyo nga naadari karon. Sigurado ko na, pero maihap lang sa akong tudlo. Kaya kang ano, that is quite unique. Nga na yung sa katao, nga atog yung we have loved so much for many years, and yet this is one unique birthday celebration because the birthday celebrant himself is not here. Wala siya din here. Basi na siya sa Bayugan City, Agusan Sur, kaya naapoy birthday celebration dito. Basi na siya sa Valencia, Bukidnon, Zamboanga, Sibugay, Cebu, Ormoc, Butuan, Cagayan de Oro. Basi tuwa siya dito. Kaya wala siya din here. Basi na siya sa Manila, Iloilo.
Naaba siya dito? Apan, ang birthday celebration, dili lang diri sa Pilipinas. Kundili sa akong nadunggan, ingon sa akong igsoon sa Houston, Texas, naapod. Ingon sa akong igagaw sa New Zealand, naapod. Sigon sa akong amigo sa Australia, naapod. Hong Kong, Bahrain, Qatar, Singapore, Malaysia, Indonesia, labaw na sa Toronto, New York, and in Europe. I'm sure daw kita ang epicenter sa birthday celebration sa 80th birthday ni Mayor Rudy. Naapoy dako nga crowd kung asa si Vice Mayor Inday Sara dito sa Hague, Netherlands. Indeed, it is quite unique, and I am awed and inspired by the many people here. Sa kadagan sa mga katawan sa Davao kung unsa siya giday. Ang ako yung mahisgot lang sa inyo, mga pipila, mga tipik. Abogado ko ni Mayor Rudy for quite some time. Pero ako siyang nailhan, dugay na. Dugay na. 1973, nailhan na ako. Kay tungod, he started his law career in the law firm of my father. Ang ilang opisina na diyan sa DBP. And he speaks highly of my father. He said that he won his first case because my father mentored him. He speaks highly of him, he admired my father. And perhaps that is what's life all about. It comes full circle. That after many years, nahimo siyang mayor, nahimo siyang congressman, and then nahimong mayor usab for a long time, and eventually nahimong presidente. Ako, ug akong banay, ug kaninyo kamupon tanan, admired him so much because of what he did in the city of Davao, and eventually becoming president of what he did in our country, his beloved Philippines. Nay naghiskot sa kuha, nga nung muli magin siya, nga namay gatangag, namay gahulat kuno, na warrant of arrest. Ang ako rin yung masulti, siguro sa iya na kong masulti, uli ko, kaya nadiri ang akong balay. This is his home. The Philippines is his home. Davao is his home. And this is where he wants to go home. Busa, kini inyong pag-ari, kamong tanan, kitang tanan nga naadiri karon. Manifestation gani, this is a manifestation that this is what we want of him and for him. That we want to bring him home where he is. Wala siya dito sa atong sayahan sa mga lugar nga akong ibang isgot. Kaya asa naman sa karon. Ingon tong sa katao diri sa tumangan, asa naman siya? Siya sa tagsa-tagsa nato nga kasing-kasing. He is no typical politician. He is no typical politician because he has the sincerity of heart to serve his people. And he keeps on saying that, no? to make lives, the Filipino lives, comfortable and safe. Ang kadaghanan ginatupok, ginatudlo sa pikas ang iyang kampanya sa illegal na droga. And I would like to make this clear to you as his lawyer. He never hated specifically anyone. He hates drugs. Kana ang iyang pirmi ginasulti. And if ever somebody pushes drugs or is a member of the drug syndicate, it is so because, and he hates that person, is so because he is involved in illegal drugs. Not because of who he is. Kana ang gusto natong klarohon. It is a legal campaign against illegal drug, and therefore it is a just cause for everybody
kamo tanan nakatagamtam sa iyang kampanya. Dili lang sa kampanya against illegal drugs. Daghan kayo ng mga butang na iyang inabuhat. No? Taxi driver, ako, former LTFRB chairman, no? Nagadumala sa mga pampublikong sakyanan, kamo mga POJ driver sa mga operator, swito mo ni Ana. Nga iyahang kasing-kasing naa sa inyo ha. Okay? Ana, that's the reason why I keep on telling everybody nga ang iyahang pagdagan, pagdumala, pagka-mayor, dili yun matungkad kung dili mapantayan. I'd like to give you a few things about him. Para lang masabtan ninyo ni. He is not your typical politician. As far as my memory would recall, makahuna-huna ba mo kung siya mismo ang niyatos Comelec para mo-file sa iyahang COC? Naamoy picture niya nga ni-file sa iyahang COC? Sa iyahang pagkamayor, sa iyahang pagka-congressman, o nibalik sa iyang pagkamayor, o ultimately sa iyang pagka-presidente, he would let other people file the COC or Certificate of Candidacy for him. Dili lang siya parehong politiko na muadto sa Comelec, unya ibandira ilahang COC. Ingon pa niya, mamimbaw takong balhibo, manugo na lang siya klain. Sa inyo ang mga karaan diri, kay noon pa siguro mo nga naapay usa ka madre iyang ginasugo para mo file og COC niya. Okay? Kailan mo anak niya? Ang madre ginasugo para mo file og COC. When he ran for president, he let somebody else file the COC. Ako o si Executive Secretary Bingbong Medialdea. Dili siya gusto na siya mismo ang muadto sa Comelec para mo file. Ing-ana siya nga klase na politiko. Sa mga ubang butang nga kinahanglan karon ang iyang pagdumala, he has to walk the talk. Makinumdum ko kinahaman dali karon sa Rauhas. No? Alauna 30 buntag, naabta na may istoryahanay diri. Kani katong abierto pa ang Marco Polo. Alauna 30, si Bongo o si Mayor. Ingon as Mayor, ang ulit na ta, kay sayunas buntag. Nauna siya hawa diri. Alauna, if you would imagine, alauna 30 buntag, wala na sakyanan, wala na traffic. Nauna siya agi diri sa Rojas. Unya, ultimately, nagsunod ko. Gusto ko mo-overtake. Pero nabantayan ako, iyang sakyanan. Di ba lang kaon sa kapaspasa ang iyang speed sa iyang sakyanan? Kung sa may speed limit diri sa Davao, 30 kilometers per hour. Can you imagine a mayor, 1:30 in the morning, walay traffic, walay media, walay tao nga mutanaw, pwede naman siya magdali para muulit na sa iyang balay. Pag-abot dito sa Matina, di kusog-kusog, kaya speed limit, 40. Mora po ang iyahang dagan. He walked the talk when it comes to governance. And that is what I believe, and I would like to believe that that is what you believe as well. Karon, akong iba, napo ko'y gustong isugyot sa inyo ha. Usa ko dito nga naa sa Villamor Air Base on March 11, 2025. Ang word nga bastos. Bumuhisgot mo na gibastos siya. It is a gross understatement. Gibastos yun siya kataayo. Dito sa Villamor Air Base sa March 11, 2025. Ang unang hangyo sa iyang doktor, kaya gi-examine siya sa iyang doktor, na kinahanglan sa idatuon sa hospital because of medical emergency. Werte na namang hangyo. Siya mismo, si Mayor Rudy ni hangyo, si E.S. Bingbong
Ambong ni Hangyo, ako ni Hangyo, si Kitty ni Hangyo, si Hanilet ni Hangyo, unsay tubag, dili pwede. Ang iyang hangyo, mutuman ko sa balaod sa Pilipinas. Kay gidakop man siya, ang amo pong hangyo, nadadoon siya sa local court. Sigon sa balaod sa Pilipinas, bisan pa og naay warang gikan sa gawas, ang matuman gyapon nga malaod sa Pilipinas, ang balaod sa Pilipinas. Unsa ang tubag, wala gyapon gitugot. Karon, ni Hangyo naging sa katapusan siya nga si VP Sara nga 40 ng hulat, naghulat sa gate sa Villamor Air Base. Wag may kabalo sa kadugaya. Ang iyang Hangyo nga makita niya yung anak, una siya mohawa, kasurrender na siya. Unsa ang tubag, dili pwede. All these lawful demands which he has the right to do so were all denied dito sa Villamor Air Base. Kay balo nami, on the first hour that he was brought there, kay balo nami sa tinuod nga plano nila. Nakabantay nami nga di naging sa kagawas sa Villamor Air Base, kundili isakay sa eroplano padulong sa Hague. Ingana kabastos ang gihimo sa yaha. Bisan pa og nasa'y katungod sa yahang pagkataon, iyahan ang giangkon kung arestuhon mo, kung arestuhon ko, giangkon na niya nga buhata ang mga balaod sa Pilipinas. Wala na gibuhat. And I would like to say this to you, to all of you listening, that his rights were violated on that fateful day of March 11, 2025. I would like to say this, that all of us, especially sa mga Katoliko, panahon sa Kwaresma, naapoy mga Muslim na nag-Ramadan, we are people of faith. Lain-lain ang atong reliyon. Lain-lain ang tawag sa atong Ginoo. Jehovah, Jesucristo, Panginoon, Allah. Let us storm heaven with our collective prayer that our gods that we believe in would grant our collective fervent prayer that He be brought home to the Philippines and to Davao City. Can we do that, please? Salamat kayo sa inyong tanan. Daghan kaayong salamat, Attorney Martin Delga. Nakakita na dyan ko sa inyo in person. Yes, ma'am, katong hulang buhay, bago nila kaw si tatay, naka-white, naka-long sleeve. Yes. Oo. Giubangan niya si tatay. Oo. Nalingkamot siya, magpabiling na si tatay. Gituyukan siya. Giunungan niya si Giguhitan tatay. siya. Oo. Giingnan siya, Ma'am Hanilet, ayaw guniti ang among ang iyang abogado. Ha? Kabalo ko na, remember mo, Ana. But anyway, karon, daghan man ta speeches na dugo. Medyo tulay na napabit. Medyo para at least, medyo dili po bugat kay para sa tuwa. To represent, of course, BARMM, we have guests. Please welcome the rappers of BARMM, BARM. We have Shirba and Dato Ila! Palakpakan po natin performer, Garbong Mindanao from BARM! Assalamualaikum, magandang gabi, Davao City! Magandang gabi sa lahat! Yeah! Magandang gabi! Magandang gabi, Luzon, Visayas and Mindanao. Magandang gabi, Pilipinas. O, di ba tayo dyan? Bago ang lahat, magpapakilala po muna kami.
pala sila Doila. Kami yung duo rappers na mula pa sa Cotabato City. Actually, sa lugar namin ngayon ay kasalukuyang naghahanda na rin ng ganitong klaseng rally rin doon. Dahil ang Cotabato City ay buong buo din ang suporta sa mahal nating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Bago kami mag-umpisa, may request lang kami. Pwede ba itaas lahat ng mga flags? At sabay-sabay natin isigaw, ikaw pa rin Duterte! Ikaw pa rin Duterte! Ikaw pa rin Duterte! Ikaw pa rin Duterte! Maestro, play the music! Yes, original compositions. Title, ikaw pa rin Duterte. I do not have any partner within the Filipino people. Wag lang, basta bayan ang pag-usapan. I am not a Filipino for nothing. Ang dami nang nabago nung dinasya ang pinuno. Sa bayan na magbaong naglalaho. Dating malinaw na landas ngayon ay numalabo. Tanawa ang palasyo na puno ang mga pugo. Ang Pinas ngayong tinama sa kulong. Pinagpamunuan ang pangangabaya ang may hawak. Walang utang na loob na limbog yung kakamag-kamag. Di makuha ikalilitan kasulitan tanong babal. Alam ng Pilipino palihim ka umatake. Ngunit di mo mabubura pangalan na Duterte. Sinasabi mo tinatawanan na ng tao. Makiramdam ka tanga, di ka mahal na Pilipino. Sinisigaw, habang buhay na Pangulo namin ang hindi ikaw. Pilit mo bang hinaing mas mahal siya ng marami? Sa puso't isip ka Pinoy, ikaw pa rin Duterte. Tulungan ka Manila, ikaw pa rin Duterte. Huskahan man ang iba, ikaw pa rin Duterte. Habang buhay na Pangulo, ikaw pa rin Duterte. Para sa Pilipino, ikaw pa rin Duterte. Tulungan ka Manila, ikaw pa rin Duterte. Huskahan man ang iba, ikaw pa rin Duterte. Habang buhay na Pangulo, ikaw pa rin Duterte. Para sa Pilipino, ikaw pa rin Duterte. Tay, kamusta ka na ba? Nasaan ka man ngayon? Sana'y nasa mabuti ka. Lumaban ka, kailangan ka pa ng ating bansa. Tulad tumilabanan mo ang mga turugista. Pilit ka magsirain sa mata ng mga tao. Tunuri mong kaibigan, sinubli sa'yo ay kaso. Kakayang patayan at dinarapan ka ng butas. Binigyan mo ng tiwala, binigyan ka niya ng posa. Siyempre kong inisahan at ipinagkalulo. Alagay sinamantala nila ang kahinaan mo. Alos kalagkarin ka niya ng mga taong abusado. Alipin ang pera tuhaw sa posisyon ng trono. Di mo makakagaling sa presidente. Sigaw ng Pilipino ay ikaw pa rin Duterte. Kung tayong presidente naninilig sa mabagal. Sabab-sabab ay kagaman, inisabag kung mabagal. Pagtulungan ka Manila, ikaw pa rin Duterte. Huskahan man ang iba, ikaw pa rin Duterte. Habang buhay na Pangulo, ikaw pa rin Duterte. Para sa Pilipino, ikaw pa rin Duterte. Tulungan ka Manila, ikaw pa rin Duterte. Huskahan man ang iba, ikaw pa rin Duterte. Habang buhay na Pangulo, ikaw pa rin Duterte. Para sa Pilipino, ikaw pa rin Duterte. Ang pinipinihan, di ka na gusto ng bayan. Yung taong di dragon mo ang tunay namin kailangan. Nagawa mo magyurakan pangalan ng ininapan. Pinayunan ka sa init, yung pinakapasahan. Narinig mo ba mga sigawan? Yung kahit at buot ng tao, hindi na mapigilan. Kung gusto mo makabawi sa iyong mga kasalanan, ibalik mo si Duterte sa kinakistan ng bayan. Ikaw pa rin Duterte. Ikaw pa rin Duterte. Buhay ng Pangulo, ikaw pa rin Duterte. Para sa Pilipino, ikaw pa rin Duterte. Tulungan ka Manila, ikaw pa rin Duterte. Huskahan man ang iba, ikaw pa rin Duterte. Buhay ng Pangulo, ikaw pa rin Duterte. Para sa Pilipino, ikaw pa rin Duterte. Tulungan ka Manila, ikaw pa rin Duterte. Huskahan man ang iba, ikaw pa rin Duterte. Buhay ng Pangulo, ikaw pa rin Duterte. Para sa Pilipino, ikaw pa rin Duterte. Tulungan ka Manila, ikaw pa rin Duterte. Huskahan man ang iba, ikaw pa rin Duterte. Buhay ng Pangulo, ikaw pa rin Duterte. Para sa Pilipino, ikaw pa rin Duterte. Grabe! Grabe! Kami pagmamahal sa ating Tatay Digong! Isa pa, pakitaas lahat ng mga vlog. Sabay-sabay naman natin isigaw. Duterte pa rin kami! Duterte pa rin kami! Duterte pa rin kami! DJ, play mo na yan. Ito, viral sa TikTok, sa Facebook. Na kami nga pala yung kumanta nito. Title ito, Duterte pa rin kami.
Shoutout sa lahat na nandito, mabuhay kayo. Mabuhay sa nating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Wala akong bagong kutsit. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Dinidlig ko talaga ang trabaho ko para sa bayan. Let's go! Sa pangalan ng ako ay mga pinagaligtasan pagkabayan sa kanya. Ang kailangan na pumasok ang aking inorasan at sila ay pinasuko sa bayan ng Pinas. Siya ang tunay na may pusang ulit. Ngayon tapos na ang kanyang panunungkulan. Kung tratuhin ng gobyerno para salot sa lipunan. Siya'y pinagkaisahan ng mga nagkaupo sa laban mo kasama kami mga taga-Cotabato. Kung ganito ba talaga ang batas sa Pilipinas? Sino pa yung nasa drama ay siya pa ang nakaposa? Kundi pa yung mga adik meron kayong mga sakit. Eh paano naman yung ginaas at pinatay ng adik? Pagkutay ng asabi at pagkaya ng pagsila. Kung paano mangimatay yung ikaw ang makagirap. Araw-araw may patayan at tila magpaligsahan. At ang mga mahihirap ay lalo pang nahirapan. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Salamat mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Salamat mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Pinakamagaling na naging presidente ng Pinas. Ngayon ay pinagtutulungan ng kampong ni Satanas. Wala ibang mga kundi sa pamahato. Yung kanya panahon ay nabawasan ang sagabal. Ngayon ay bumalik na ginabunan di pagkamal. Magsirap ang imatay lang o na namin balingan. Balik sa natin kami, wala nang kinakatakutan. Ano na ang nangyari sa Pinas? Sigla ng bayan ang suliba ay kulungan sa kanya pinaghirapan. Galit ba kayo pagkat siya masakit masalita? O galit kayo kasi siya yung maraming nagawa? Pinakamagaling na presidente. Salamat mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Salamat mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Salamat mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari. Duterte ang pinakamagaling na presidente. Salamat mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Maraming salamat tayo. Salamat Davao City. Duterte! 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 Salamat Davao City! Yes, yung mga Aquila from Cotabato City. Maraming salamat Davao City. Shira from Mindanao! Pagbukitan sa Cotabato City! Muna naman ko ni si Shira and Tato Ila! Marina Tuna and Vital Mineral Water. Daghang salamat sa inyong suporta. Wow, bongga kay Mabel! 80 ka syudad! 80 ka syudad! Ni Salmon! Bongga kayo ang dakbayan sa Davao! Bongga kayo ang pag-igong ang pag-iusa! Labi nga sa 80 ka syudad na ni Salmon! Aron sa pag-celebrar sa birthday ni Tatay Bion! 80 ka syudad o probinsya diri sa Pilipinas. 20 ka buok, sobra pa para sa tibuok kalimutan nag-celebrar po sa birthday sa atong pinanggang Pangulo PRRD. Pagkamit na, Mabel! Pero gikan diri sa atong hayag na kimutangan ang gugma sa dakbayan ng tibuok kalibutan! Tataw kayo! Tanggal na ang hugya tayo! Di ba mga Mabel? Bunga kayo grabe ka overwhelming! Sobrang kalikabungga, tanawa lagot o. Ang tumoy sa Rojas, di na mo makitaan dyan.
Presidente! Salamat! Karon, mga higala, atong tanawon ang atong i-prepare ng ADP para sa atong tanan. Let's watch it! Kalimutan yun. We are not a signatory of the ICC. That's what they're doing now. Hindi ako. Yan ako ang ipapayag. I am a Filipino. You are all Filipino. Citizen. Ako, pag nagkasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge, the Filipino prosecutor, ang magpakulong ako dito sa bayan ko. Ito ang magkalayo. They're preparing you to bring you to the Hague. I am sure, I am very sure, I'm a lawyer, abogado ka na. I am sure the Supreme Court will review them. Baski na hindi tayo magkili niya, the Supreme Court will review them. Tignan mo. Hindi ko bayad ako. Wala tayo extradition treaty. At saka nang withdraw na tayo. Yes. Bakit mo ako dadalhin doon sa international body na hindi na tayo withdraw? That's a big question. Kaya mabubuk at Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa Ayan. Manggaling po sa Villamor Air Base noong March 11. Yun po yung kinuha nila. Ayaw nyo sumama? But anyway, ladies and gentlemen, para po iklaro sa atin, para po magsabi ng kung ano pa ang kailangan nating malaman, please welcome ang ating former Chief of Staff po, ni PRRD and Cabinet Secretary of ang ating mahal na Pangulo. Ladies and gentlemen, please welcome Leoncio Evasco Jr. Sir? Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa Ayong gabi, Dabawin niyo, mga taga-Davao. Nalipay ko kayo karong gabi una. O dasig kayo ko tungod sa pagkakita sa bagang duot sa taga-Davao nga ilang ipakita ang ilang kaisog. Maisog ang mga taga-Davao. Labi na at tubangan sa usa ka pang gobyerno nga wa na mo ila sa atong katungod. O wa gani mo ila ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sa iyang katungod, unsa na ka kitang magagmay Pilipino. Sa panahon ang usa ka pang gobyerno, wa na mo ila sa katungod sa matag usa ka nato, ang obligasyon sa matag usa ka nato batukan ang maong panggobyerno. Tag-ana ko no, pilay edad na ko. Si Mayor Rode, magulang sa ako usa ka adlaw. Diba? Wala pa nang human. Wala pa nang mahuman. Magulang si Mayor Rode sa ako usa ka adlaw. Pero magulang ko sa iya usa ka tuig. Oh, natagaanan na ninyo. Anya ko din mo isgot lang ko sa pipila ka mga importante ay mga punto may tungkol sa among pagka-amigo ni Presidente Rodrigo Duterte. Dili may kadula din sa Davao. Dili may classmate. Dili po may boardmate dito sa Manila. Dili ko abogado.
Pero ang among pagka-amigo, lain nga konteksto. Naman din si Colonel Estares, karon General Estares, nadakpan mi ana dito sa Cotabato. 16 mi nadakpan, 5 ang nabilin. Ang 11 girelease dayon, pero wa na moabot ang uban dinhi sa Davao. Ako na lang ang niabot. Namigo mi ni Presidente Rodi Duterte tungod kay siya ang piskal nga naga-prosecute sa akoan. Abogado siya sa gobyerno nga ang iha nga gisangat sa mga pulis mao kana iyang gidipinsahan batok sa ako mga abogado. Nidagan ang panahon 1986 dihay deklarasyon sa panggobyerno ni Cory Aquino nga buhian ang tanan political prisoners. Usa ako anak nga nabuhian 1986. Pero ang akong kaso wala pa na man. Gipangutana ako sa akong mga abogado, si Attorney Larry Ilagan, si Attorney Bebot Belio, Attorney Rudy Agravante o si Attorney June Factoran o ang akong kaso ipadayon ba ako. So walay pagduha-duha niyon ko ipadayon. Na-release mi og Marso ang akong kaso na human pag Septembre. Kaloy sa Dios, gideklarar ako nga way sala sa mga kaso. Tungod lagi kay ang sukaranan sa mga kaso ang panggobyerno nga wa mo ila sa atong katunog. Tuod man 1988 gipatawag ako ni Mayor Rodi o si Nonoy Librado, amahan ni Pameng Librado o ni Angging o ni Leia, asawa si Marlene. Gipatawag ako o si Nonoy dito gyud sa iyang kwarto kay istorya ming tulo. Niyon siya na John Nonoy mudagan ko pagka-mayor sa Davao 1988. O ningon siya sa ako, John, ikaw mag-manage sa akong kampanya, John. Tubag, dali na ako, ningon, Rod, wala man ko'y eksperyensya sa pag-manage sa kampanya. Pero ningon siya, anad man ka na sa bukid, John. Anad ka anak. So wala yung padua-dua, akong gidawat ang hagit. Nidaog siya, hangtod na nasa tanang kampanya na mo sa politika ni Mayor Rodi. Ako ang iyang campaign manager. Apil na ang pagdaga niya sa iyang pagka-presidente. Pagkatinuod lang, nagamay ko sa iyang pagtudlo. Tungod kay daghan kayo taga Manila, gusto mo manage sa kampanya. Pero niyon ko si Mayor Rodi, John, ikaw manage sa akong kampanya pagka-presidente. Wa, di akong kumapalibat. Isip, tarong na sulugoon o tarong o ila o sa akong mayor. Dako po kayo pasalamat. Kay human mi na-release, human mi napiling siyang pagkamayor, iya kong gitudlo, gitagaan ko niya ang pagsalig. Nahimo akong chief of staff niya, nahimo pa ganay kong city engineer, nga dili ko engineer, dili sa Davao. O labaw sa tanan, nahimo po kong manager sa economic enterprises din sa Davao. Pero over na ba, kining tanan, diha ko niya gipakonsentrate sa iyang political career din sa Davao. Nga sa record din sa Davao, why pildi-pildi si Rodi Duterte ubos sa among pagsuporta kaniya. Nga naman, nga dili manggid mapildi ang mga Duterte. Labi na si Presidente. Tungod kay ang iyang panggobyerno nakatutok kayo paghatag ng serbisyo sa katawhan sa Davao. Una niya na, wala mo masayod
nga ang iyang pangkatinibok ang kampanya o panggobyerno sa Davao nakatutok sa kinabuhi sa matag-usan natong taga Davao. Kung sa mayang gihimo, tingon siya, limpyuhan ako mga kalsada sa mga adik, mga drug pushers. Limpyuhan ako ang kalsada sa mga kriminal. Kana, nagatumbok na sa inyong kinabuhi. Ikadua, kayang gihimo, ang basura. Akong gihimuan na o pagtuon kay gisugo ko niya tunan ang sistema sa basura as early as 1988. O di ako rekomendasyon sa unsaon pagpalimpyo sa Davao na mauna na karon ang ginahimo aron maintain ang Davao nga pinakalimpyo sa tibok Pilipinas na syudad. Napagayosa. Kabantay ba mo sa anti-smoking? Nakatuto ka na sa itong kinabuhi.